start tayo. Ang topic po natin ngayon, yung tinatawag nating Java read and write, okey? So ano yun, nung last meeting napaliwanag po natin, naipaliwanag ko sa inyo yung tinatawag nating Java input and output. Yung program natin sa Java, meron na siyang kakayanan makapag-access dun sa host computer, okey? Ngayon naman po ang gagawin natin is magra-write tayo ng program, okey? Magra-write tayo ng text file. Oo, yung ganyan ka natin, okey? Ang gagawin natin ngayon is magra-write tayo ng text file mula dito sa program natin sa Java papunta doon sa host computer kung saan tayo gumagawa ng program, okey? Okey, so dalawang program yung gagawin natin ngayon, yung tinatawag nating write tapos yung tinatawag nating read. Kasi halimbawa, puwede kang magsulat, so puwede ka rin ding magbasa. Okay. So may mga methods tayong gagamitin, may mga API tayong gagamitin para po doon, okey? Now, bago ang lahat kailangan muna nating mag-write. So ibig sabihin kung meron na tayong naisulat, meron naman tayong babasahin kasi mamaya babasahin natin yung sinulat natin, okey? Now, sa pagra-write ng text file sa host computer, okey, gagamit tayo ng tinatawag nating file writer, okey? Si file writer meron siyang function, okey, meron siyang function na ang gagawin niya is may kakayanan siyang magsulat doon sa host computer. Sample, sana nakikisama ka. Gawa tayo ng program, gawa sample, gawa tayo ng bagong project. Bagal mo ngayon, okey. Halimbawa class name natin, file sample. 'Di makakapag-antay pa kami. Sabi sa inyo, eh, kaya ako na-late, eh, dahil sa computer. Update ka na, ay, kaya mo 'yan. Hindi kayo nagla-lag, sadya lang talaga mabagal. Wala na, hindi na siya tumuloy. Pa, tal, okey, pag-aralan muna natin yung codes, okey? Halimbawa, una kailangan natin ng API import java.io, okey? So, ibig sabihin may mga text tayo na gagamitin, may mga words tayo na gagamitin para doon sa program natin, okey? Yung API na java.io input-output asterisk semicolon. Tapos yung public class natin pangalan ng program, okey? Public static void main, kaya lang meron na siyang karugtong. Pagkatapos ng args, throws, IO exception. Para po yan dun sa methods na gagamitin natin para ma-declare po natin si file writer. Okay? Ulitin ko lang po ulit sa public static void main string arguments, okay? Meron na po siyang kadikit na throws IO exceptions. Exception. Okay?
Wala na. Wait lang, ayusin ko lang. Ito naman okey. Now, sa IO exceptions halimbawa na-declare natin 'yan, okey, gagamit tayo ng file writer, yung method natin na file writer, then magde-declare ulit tayo ng object name na magha-handle dun sa file writer. So, dito sa example natin si F yung maghahawak nung file writer, tapos ang ide-declare nating pangalan nung file, yung magiging pangalan nung file, halimbawa ise-save na natin siya is test.txt, okey? Si test.txt siya yung magiging file name natin dun sa root folder kung saan tayo gumagawa ng program. O kaya dyan sa cellphone niyo, doon sa mismong location kung saan kayo nagpo-program, okey? Tapos si print writer out, okey? Eto naman yung methods, print out. Si print writer, okey? Eto naman yung methods para lumabas yung text natin doon sa mismong text file, okey? Kasi si print writer, yan yung method natin, ang function niya is para makapag-write ng text. Si file writer naman is gagawa nung file, tapos si print writer naman yung magsusulat doon sa loob ng file, okey? Then out, pangalan ng object natin, then may function na siya, equals new print writer f, yung file natin, okey, yung object natin para dun sa hahawak, dun sa gagawa nung file natin. For example is test.txt. So, ibig sabihin magsusulat tayo sa loob ni test.txt using the object f. Si f stands for test.txt, yung file na maje-generate mamaya. Si out naman is yung object para naman dun sa isusulat natin dun sa file natin. Okey? Nakuha ba? Opo, ano ba? Ang galing niyo, okey. Print line, parang system out print line, okey. Ide-declare natin si out kasi yun yung o method natin para makapagsulat, okey. Tapos ang ilalagay natin sa quotation, some text written on file. So, ibig sabihin kung ano yung isusulat mo dito, yun yung magiging laman ni test.txt, okey. Palitan natin, okey. Tapos out.close, so ibig sabihin kasi nga dahil inopen mo si out, nakapagsulat ka, kailangan mong i-declare na close para magsarado yung function ng print writer. Then fclose para naman magsarado yung function ng write ng file writer natin. So, ang mangyayari diyan naka-close yung file. So, hindi siya naka-open lagi. Tapos end of program, okey? Sample tayo, copy. Tingin ko mabilis na siya, 'di ba, ang bilis niya. Ang lang nung warm-up, file sample, okey, finish. Ayun lang talaga, ang bilis.
Ewan ko. Then print natin yung codes. Natin yung mga .io sa taas. Space. Ah, okay? Now, bago ang lahat, baka kasi mamaya niloloko kayo. Okay? Hindi naman sa lolokohin ko talaga kayo. Baka kasi mamaya isipin nyo, di ba, na meron na tayong file dun sa may location natin. Kung makikita nyo, kakagawa lang natin ng project, okay? Tignan natin yung project folder. Kung nandun si test.txt. Kaya mo yan. Click tayo dun sa may folder, location folder no project natin. Bawa dito, Netflix project. Okay. Application for. Ito yung root folder natin. So wala siyang other file. Okay? Maliban dun sa ano, default file niya kapag gumagawa ka ng project. So ang gagawin natin ngayon, ira-run natin 'tong program. So ang magiging dapat na maging ano natin dito, maging result na inaantay natin is magge-generate si test.txt tapos sa loob niya merong words na inilagay mo kay out, kay print writer. Okay? So run natin yung program, dapat build successful. Okay, build successful. Ngayon tignan natin yung root folder. Now, kung makikita nyo dito, nag-generate ng test.txt dito. So may file dyan. So tama yung file writer natin. Now, i-check naman natin ngayon kung yung words ba natin, yung nilagay natin ditong string of text dito kay out, kay print writer, is nandun sa loob ni test.txt. Okay? So ibig tignan natin, okay? So nandun siya, lumalabas. So ibig sabihin lang nito class, yung program natin is nakakapag-generate ng file, ng text file, then nakakapagsulat tayo sa loob. Okay? Yun po yung ginagamit ni file writer saka ni print writer. Okay? Yun po yung function ng dalawang methods na yan. Maliwanag po ba? Baka hindi kayo naniniwala, palitan ulit natin yung tada. Okay? Charan. Run ulit natin yung program. Para ma-update siya, i-close muna natin yung notepad. Kasi hindi siya mag-update kapag naka-open pa yung notepad. Build successful, then tignan ulit natin yung loob ng test.txt. Charan. Okay? So, ibig sabihin, nakaka-generate tayo ng text file, then nakakapagsulat din tayo sa loob ng text file using the file writer method. Okay po? Opo, sir. Okay. Now, ano yung susunod? Kung halimbawa nakakapag-rate na tayo ng file, saka nakakapag-ano na tayo, nakakapagsulat dun sa loob ng file na yon, ang gagawin naman natin is magre-read naman tayo. Okay? Kung marunong ka na magsulat, kailangan marunong ka din magbasa. Okay? Ano naman yung gagawin natin? Ang gagawin natin ganito. Katulad po rin po kanina ulit, gagamit pa rin tayo ng import. Okay? Import space java.io dot asterisk semicolon. Okay? Then ganun pa rin po sa may string args, declaration of body ng program, kailangan pa rin po ng throws IO exception. Huwag niyo kakalimutan sa pagitan ng args saka no open curly brace, open brackets. Okay? Ang gagamitin naman nating method dito is file reader na ang function niya is makapagbasa ng laman ng file kung meron tayong permission. Kasi hindi naman natin pwedeng buksan yung isang file kung wala kang permission. Okay? Yung katulad sa kahapon na sa last meeting natin na about sa file reading, kung hindi mo ma-read yung talagang kung wala kang permission ma-open o kaya ma-read yung file, okay? Hindi mo siya mare-read yung mismong data niya dun sa loob.
Okay? Gagamit ulit tayo ng object name na F, okay? Para kay file reader, tapos ang ire-read natin kay F is yung test.txt. Tapos gagamit tayo ng method na buffer reader para magbasa ng file, okay? Tapos gagamitin natin si in as an object para kay buffer reader. Tapos ang target natin is si F, yung test.txt natin. Okay? Baka nalilito kayo sa mga object name natin na meron tayong F, meron din tayong in. Sa baba, string line, okay? So ibig sabihin magbabasa tayo ng line of string doon kay in, yung buffer reader natin para magbasa para kay F. Okay? Then read line para basahin niya yung line, okay? Then system out print line yung value ng line. Ano yung value ng line, okay? Yung string dun sa loob ng in na na ang gagawin is i-read yung value ni F. Ano yung value ni F? Yung test.txt. Nakuha po ba? O uulitin ko ulit, okay? So, ang gagawin dito is ipi-print natin, magiging output dun sa program natin, okay, dun sa output, yung value ni line. Ano po yung value ni line? Yung value po ni line is yung in natin. Ano yung in? Okay? Yung data, string of line doon sa loob ni in. Ano yung value ni in? Okay? Yung F. Yung value ni F, okay, is yung test.txt. Kung ano yung nakasulat dun sa loob ni test.txt. Okay? Sample, gawin na lang natin para mas lalo niyo makita. Kung halimbawa, nakapag-generate tayo ng test.txt kanina na merong laman na charan, okey, charan, okey, yun po yung laman niyan. Ang gagawin naman natin is ire-read natin siya dito sa mismo sa program, okey? So, ang gagawin natin, read natin, run natin. So, ang laman daw ni test.txt is charan, okey? Na yun naman talaga yung laman nung test.txt. Charan. Okey po. So, ang nangyayari lang dito sa program is nababasa niya yung laman nung test.txt. Baguhin natin yung laman Sir, ng test.txt. Okey sir, po. di lang po notepad yung pwede ilagay do'n. May mga iba pa pong Hindi mga lang file. notepad. Okey po. Opo, basta may permission ka para gamitin. Okey po, sir. Okey. Try natin. Tignan natin kung talagang mag-aano siya, magre-read siya. Save natin yung natin dito sa notepad tapos run natin. Ulit yung reader natin, okey? So, kung makikita niyo kung ano yung laman nung notepad natin, nababasa niya, okey? So, wala na pong tanong. Yun po yung paggawa natin ng read and write natin, okey? Sa Java input and output. Walang tanong? Wala po, sir. Okey.